morning po sa ating lahat mga ma'am sir. Dito ako sa bayan ng Umingan. Along Provincial Road yung ating titignan. May sukat po na 1.9 hectares. Titled property. Seller name po to. Wala pong extrajudicial. Ito po yung umpisa ng lupa natin. Hanggang dun po yung property natin. Nagpas mga mga 40 to 50 meters. Pag ganun yung property. Kasama po yung overlooking doon yung mataas. Tapos mayroong tanim na tamarin. Tapos hanggang doon sa may Jimilina. So from National Road to, wala pang 10 minutes nandito ka na. So mga 5 to 8 minutes. Tapos provincial road lahat yung madadaanan natin. From National Road po yun ha. Wala pang 8 minutes nandito ka na. So, may fish pan. Anong karga to ba? Tilapia? Oh, may tilapia po. Tilapia. May kasama pang palakaw. Ayan. May kuryente tayo dito. Kuryente. Ayan po. May tanim na palay ngayon. Ayan. Kaya lang, mas mababa yung ating property kaysa sa provincial road. Noon, parehas. Ngayon, tumas ng kalsada. So, ito. Hanggang doon. Try natin pumunta doon kasi ang ganda. Pwedeng magbahay doon. Kasi yun doon yung kanyang burol. So tara po. Pasukin natin to. 1.9 hectares. Ayun, kasama natin ng caretaker nila. Ikaw ang nagtanim dito kaya? Yung kapatid. Oh. Ito, sabog. Saan kumukuha ng tubig sa fish pan na pagka walang ulan? Pero walang tubo dito. Walang poso. Pero pwedeng maglagay. Ayan po, boundary, nakabakod doon. So, saan yung boundary natin dito? Ito. Tapos paliko na. Paliko. Lahat po dito doon, mas mababa yung property kaysa sa Pero pwedeng kumuha dito sa likod, pagtabon sa harap, gawing fish pan. Yan, kaya. Ito, yung boundary, may bakod. Pasilip ko lang po sa likod ito para makita nyo yung boundary. Kasama na natin si kuya para para hindi tayo magkamali. Ito na yung boundary. May bakod, dito yan, poste. Yan yung kanyang muhon. Pag ganun na, kaya. Pag ganun dun sa may Milina. Milina. Mataas talaga dito sa part na to. Matamis ba tong tamarin na to? Tamis. Yan daw yung pinakatamad na prutas. Sabi nila. Tamad na prutas kasi tamarin. Ayan, yung boundary, may bakod dyan. So, kasama ba yung bayog? Oo, kasama po yung bayog. May magagamit tayo sa ng kambing. Ito, gandang kulungan ng kambing dito, sa part na to. Ayan, ito na yung burol na nakikita natin dito, sa harap. Ito na. So, yan na, yung boundary dyan. Sa may kawayan. Okay, dyan na po. Milina. Tapos yan, yung bakod na. Ayun. Dito tayo sa pwedeng lagyan ng kubo. Ang ganda pala dito ng lagyan ng kubo. Tapos mayroon na lang, ayan. So, may lilim na po agad. Ang gandang gawing taniman ng kalamansi. Kalamansi, tsaka tapos talo na ng ibang fruit bearing trees. Pwede pang yung alagaan ng manok panabong. Oo. Provincial road pa. Pwedeng magbahay dyan sa harap. May isang fish pan. Ayan po, dito po. Ayan. Hanggang dun sa may bakod. Hanggang dun na. So, parang may 40 to 50 meters talaga yung frontage nito.
So, ang price kuya, sabihin mo na. 230 per square meter. O, 230 daw po. Tapos capital gain tax, pag-usapan na lang nung seller, no? Ayan. So, yan, narinig niyo po yung presyo ni kuya. Yun daw po ang sabi ng seller natin. Pero pwede natin siyang makausap pagka magustuhan niyo tong property. No kuya? Anytime. O, anytime pwede nating tawagan po yung seller nito. Ayun ho. Along Provincial Road, 40 to 50 meters. Tapos from National Road, mga 6 to 7 kilometers. Wala pa. National. Mga ganun, no kaya? Mga 6 to 7 kilometers. May power line, internet, banda doon. Ayan. So, yun po. Ito pong kabuuan ng almost 1 hectare na property. Sana magustuhan niyo po. Thank you. God bless po.